Kapag ba merong nag-modify sa mga business records mo, malalaman mo ba kung sino sa team mo yung nagbago, kailan, at bakit? Ito yung kadalasan na problema natin mga boss, no? Bilang isang computer business owner. Minsan merong nag-modify sa quotation natin, merong nag-change ng pricing natin, 'di ba? Sa mga inventory natin. Merong nagbago sa mga transaction natin sa quotations, sa sales, sa purchasing, 'di ba? Merong nag-delete ng mga files. Ngayon, ang problema doon mga boss, kapag hindi natin yan matrack, ako, problema talaga yan. Kasi nandyan po nagsisimula yung corruption sa loob ng negosyo natin. Kung hindi mo yan matrace, nako, malaking problema yan. And forever mo yang mararanasan na parang ang daming kulang sa negosyo natin. Kahit na ang dami mong binta mga boss, ay masasabi mo na parang may kulang pa rin. Parang naghihikahos ka pa rin. One of the reason doon mga boss is baka merong mga nawawalang item, merong mga nawawalang records sa negosyo mo na hindi mo lang alam. Kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido and I am the founder of Blue Arm Computers. And right now mga boss ay nagsishare po ako ng mga business lessons, no, mga karanasan ko, mga kapalpakan, and also kung ano yung mga strategy na ginawa ko para masolusyonan ko po yung mga problema ko. So bago tayo mag-umpisa mga boss, let me share you a short story, no. Dati mga boss, mga taong 2020 mga boss, nung nag-umpisa pa lang kami sa Blue Arm Computers, no. Nag-umpisa kami 2019 and then pagka 2020 is nag-branch kami. So, yung first branch namin is sa Mandawi City. Lahat ng mga transactions namin, yung mga business records namin is manual siya. Lahat ng mga ginagamit namin dati is nasa Google Spreadsheets, 'di ba? Kung familiar kayo sa Google Docs and then Google Spreadsheets, diyan po namin nilalagay lahat. Sa Google Drive and also yung Microsoft Excel. Ganun po yung ginagawa namin dati mga boss. So, dati naalala ko mga boss, yung price list namin is nasa Google Spreadsheet, no? Lahat ng inventory namin from computers, laptops, mga gaming chairs, printers, nandun po lahat sa isang Google Spreadsheet. Ang daming tao na makaka-relate niyan or mga negosyante kasi lahat naman tayo manual talaga lahat, 'di ba? So, diyan po kami nanggaling and proud po ako na naitaguyod namin yung negosyo namin kahit na manual-manual lang, 'di ba? Ngayon, merong isang araw mga boss na meron kaming delivery. Meron kaming delivery sa mga laptops and also mga computer parts. Ngayon, ang problema namin doon mga boss is, 'di ba, meron kaming inventory na nakalagay doon lahat. Magkano yung benta namin, magkano yung supply, ilan yung quantity ng stocks. During that time is merong delivery, doon siya nagkagulo. Kasi hindi na namin matrack. Nahirapan kami na mag-track. Kasi meron akong isang tao mga boss na binigyan ko ng access. And then, pagka-delivery, parang inedit niya rekta doon sa spreadsheet. Ngayon, ang problema doon mga boss is mahihirapan ako na i-track kung ano yung inventaryo ko last day. Kasi meron nga bagong dumating. So, since na naka Google Spreadsheet, ang hirap talaga na i-trace. And sa amin, since yung mga binta namin is mga gadgets, mga laptops, mga computer, so sobrang importante talaga yung inventory management system. Ang problema lang din namin kasi dati mga boss is hindi kami masyadong nagba-backup. Kasi yun nga, walang nag-guide sa amin, hindi rin namin alam na mangyayari pala yan. Hindi ko rin alam dati mga boss na meron palang mga ganong lapses, no? Human error or baka sinadya. We don't know the real reason. But sa akin lang is parang ano siya parang katangahan ko rin na hindi ko siya na-secure muna yung backup bago kami nag-modify. So, ayun lang, since na marami akong tao na binigyan ng access doon, so hindi ko na ma-pinpoint sino ba sa kanila yung gumalaw doon. So, yun yung isa sa problema. And then, basta ang dami pang problem namin doon mga boss na
naranasan namin talaga. Meron pang times na nabago yung pricing, meron pang mga inventory na nawawala. Alam mo yun, mga ganong bagay, ang sakit sa ulo talaga kung iisipin mo. Kasi isang item na mawawala sa inventory mo, nako, ang laking lugi na nun. 'Di ba? So, ganun yung ano namin, ganun yung problema namin. And during that time, mga 2020, yung pinakasolusyon ko dun dati mga boss is, ito parang temporary solution lang siya. Every time na meron akong ginawang, spreadsheet, so ang ginagawa ko dati mga boss is pino-protect ko siya. Wherein yung mga allowed person lang mismo ang puwedeng maka-modify. So, hindi ko 'yan nalaman dati mga boss up until na nagkaproblema kami. Dun pa lang ako nag-research kung paano ko ba 'to i-protect, paano ko ba ito ma-protect yung data na hindi nila ma-edit. Kasi nung dati wala, ano lang kami, kumbaga, record lang ng record basta meron kaming, yung sistema namin is gano'n lang. So, sobrang mahal ng tuition namin during that time kasi ang dami ng nawala sa amin bago pa namin siya na-locate. So far, tumakbo naman yung negosyo namin kahit na gano'n lang, naka-spreadsheet lang kami. So ayun mga boss 'no, doon sa topic natin, paano kung merong nag-modify, merong nag-delete, merong nag-edit sa mga transaction sa negosyo mo? Makikita mo ba kung sinong gumawa nun, kailan at bakit, 'di ba? So, 'yan mga boss, it's very crucial topic sa atin 'no, especially sa mga B2B transactions, especially sa mga gadget store, sa mga computer store. Kasi crucial po 'yan sa atin kapag mawawala po yung records natin or ma-modify 'yun, naku malaking kawalan 'yan sa atin and possibly 'yan pa yung magiging cause bakit malulugi yung kumpanya mo. Ito mga boss, merong nag-modify sa mga quotations, 'di ba? Merong mga quotations na nawawala or hindi mo na ma-locate. Kung wala kang record dun, wala kang ma-pinpoint kung sino yung gumawa nun. So, ang hirap nun sa negosyo natin. Pinaka-solution ko diyan dati mga boss is, gumamit kami sa Google Spreadsheets, ayan. Siyempre wala pa kaming budget, spreadsheets lang muna and then pinag-aralan ko kung paano siya gamitin, paano siya i-protect yung data, gano'n. And pangalawa mga boss is gumamit ako ng mga accounting software. Yung mga na-try ko dati is QuickBooks, Xero.com, Oracle, Odoo, 'yan, Next ERP, ganyan. Ganyan po yung mga na-try ko dati and so far, based dun sa mga nabanggit ko is kung matutunan mo 'yang gamitin is talaga yung problema sa negosyo mo. Lastly mga boss, because of that, dahil na nagkaproblema kami and ako mismo as a business owner, gusto ko kasi na nata-track ko po yung mga bawat bagay sa negosyo ko from inventory, quotations, purchasing department, sales department, marketing. Gumawa talaga kami ng sarili naming software wherein nandun na lahat 'no, from accounting, inventory, sales, purchasing, HR. So, ginawa namin yung sarili naming software and this one mga boss was designed, para sa mga kagaya ko rin na merong computer store, merong mga gadget shop, 'yan yung kliyente niyo is B2B. Kung ganyan po yung nature ng business niyo, then puwede niyo po itong i-try. So, bakit ko 'to mare-recommend? Kasi isa sa ginawa namin dito mga boss is mata-track mo kung sino yung nag-modify, sino yung nag-edit, kailan niya inedit, kailan niya na-save. So, at least meron siyang history talaga kung ano yung ginalaw niya. Okay, ang kagandahan nito mga boss is connected siya in every department. So, kung gusto nyo po yung matry mga boss, message ka na lang sa akin, okay? Para sa isang quick demo. Yan, tutulungan kita kung paano natin yan matrack lahat ng problema mo sa negosyo from quotations, sales, purchasing, inventory, warehouse, lahat, and also accounting. Okay? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na yung history ng bawat transactions at records sa negosyo natin is it serves as a protection sa negosyo natin. And para sa akin mga boss, kapag merong mga history, kapag merong audit trail, lahat ng mga transactions, para sa akin mga boss, it is a form of accountability.
Kasi ang problema dito mga boss, kapag wala po tayong audit trail, wala pong mga history, yung lahat ng transactions natin, naku, malaking problema po yan sa atin mga boss. Kasi kapag merong mga na-remove, merong mga na-modify, malaki yung posibilidad na yung mga inosenteng tao mo ay mapapagalitan mo, or worst, matatanggal mo, 'di ba? Kasi yun nga, hindi mo alam kung sino sa kanila yung nagkamali. So, kaya para sa akin, sobrang mahalaga yung mga history, yung mga logs, lahat ng transaction sa negosyo natin ay dapat matitrace natin kung saan siya nag-umpisa. So, ayun lang mga boss, no? And see you on my next vlog mga boss. Ciao, bye!